Ayan. Okay, so hello po, good evening and welcome sa ano to hindi siya part nung 10 sessions na pinag-usapan natin. Parang in the middle, sa gitna. Extra session siya. So ayun, sige, so let's pray. So Lord, thank you so much for tonight, Lord, and thank you rin, Lord, sa protection na kahit may bagyo, Lord, we're so blessed na meron pa rin kaming nasisilungan. And we thank you for this blessing, Lord. And we pray, Lord, for those na pauwi pa lang, na nakikisabak ngayon sa traffic, Lord. We pray for their safety, Lord. Sa mga tao, Lord, na nahihirapan sa ganitong panahon, Lord, dahil may yung sinusulungan nila, Lord, ay hindi ganun ka-safe katulad na sa amin, Lord. We also pray for them, Lord. We just pray for the safety of the entire country, Lord. And also pray sa mga may sakit, Lord, na mga inuubo, na yung mga iniindang karamdaman ngayon, Lord. I also pray for your healing upon them. And tonight, Lord, I'm praying for your guidance, Lord, as we continue to study your word. Nawa, Lord, mangusap ka muli sa amin, Lord. Use this ministry, Lord, to equip your people, Lord. Equip mo yung mga umaattend dito, Lord, so that they can become better handlers of your word, Lord. And magamit mo sila, Lord, para mas lalong may turo yung salita mo sa iba, may share po yung gospel sa iba. So muli, Lord, lastly, Lord, I pray din sa technology, Lord. Sana wala maging problema sa internet, sa connection, Lord, so that makapag-usap kami, Lord, ng maayos, Lord. So muli, Lord, thank you so much and I pray this po in Jesus' name. Amen. Ayan. Amen. So, only thank you sa faithfulness nyo. So, hindi ko sure kung lahat kayo nag-submit ng assignment, pero by the looks mo kang nag-submit naman. Yung iba nagsabi talaga di sila makakapag-submit. Okay lang naman. Ayan. So, kamusta mo na experience nyo dun sa assignment? Ayan, sharing muna. May difference talaga, Sir Hmm. Jeff. Pag ano pa, titi. Hmm. Mas gusto ko yung unang woman Mm. kasi andun yung tingin ko andun yung humility niya tsaka Ah, yung obedience niya kung ano yung task na binigay sa kanya ni Lord. Talagang ginagawa niya, pinapangatawanan niya kahit mm, na neglect yung kanyang sariling happiness at mm. yung appearance niya yun hindi siya but for me siya pa rin yung maganda. Yun, sige. Pero ano, parang kamusta yung experience niyo nung, kasi I'm sure nabasa niyo na yan dati, di ba? Parang, or at least most of you nabasa na yung passage na yan. Pero may kaibahan ba nung kinumpare mo siya yung gano'n yung ginawa natin, yung may comparison? Yan. So, yes po, medyo mahirap nga sabi ni Ate Bel. Yeah, pero I think kailangan nyo kasi talaga siyang upuan and ano. So, recommend lahat kayo, no? Kumbaga generally nakuha nyo naman yung punto ng passage, no. Nakakatawa. Actually, na-bless pa nga ako kasi mas yung iba sa inyo may mga nakita na hindi ko nakita. Ganon. So, kunyari ko-comment ko si Pao. Kunyari ko-comment ko si Pao kasi siya yung meron siyang napansin na siya lang yung nakapansin. Yung sabi daw niya, 'di ba ay, okay, wait lang. So, ano yun muna natin, sagutin natin yung assignment bago ko balikan si Pau. Yeah. Yan. So, asan na ba yung assignment na yun? Hanapin ko lang Ito. Ayan, sabi dito. May nag-comment. Ano to? Dati ito yung book na hirap ako intindihin. Sabi niya, okay, sige. Ayan, so, share sa... Okay, kita niyo yung, yung screen? Yes. Yes. Okay, okay. So, ang dalawang passage na kino-compare natin, Song of Songs 1, verse 5 to 7, and then Song of Songs chapter 4, verse 1 to 7. So, identify the literary style of each passage. So, ano yung A? Ano? Poetry. Ano na? Sige, lakas, confident kayo. Poetry. Poetry. Tapos yung, tama, no? Poetry. Parehas silang poetry kasi they belong in sa category ng poetry. Di ba? Song of Songs is
poetry, and the entire book is poetry. So poetry talaga sila, no? May iba nagsagot na narrative daw yung one. Okay. So somehow, alam nga, may mga sumagot, no? So no worries naman doon, no? May mga sumagot. Tandaan nyo, no, your students, you're not supposed to get everything right here, di ba? So huwag kayong mahiya kung may mga ganoon na parang nagkakamali or ano. Okay lang yun. Okay, kasi nga nag-aaral kayo eh. So, bakit nasabi nila narrative? Pero poetry siya. Pero 'di ba, ay sabi ni ang so, sino nagsasalita dito? Yung woman. Yung woman, she, 'di ba? First person nga siya, may mga nagsabi first person. So very good kayo doon. Sabi niya, I am very dark but lovely, O daughters of Jerusalem. Like the tents of Kedar, like the curtains of Solomon. So anong unang description na describe niya, no? So straight from the woman himself and I herself. Ano ang appearance niya? She is Dark. 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 Okay, so maitim siya. Yung iba sa inyo, ang sinagot, dark lang. So nakita nyo naman doon sa comment ko, di ba? Parang dark in what way? Kasi maraming, ano, so ngayon kasi, sabi ng iba parang baka daw metaphor yung pagiging dark. No? O kasi pag tiningnan mo dito, yung passage na to, dito na nga papasok yung pag ano, yung science and art ng hermeneutics. Kasi hindi naman porky poetry, lahat ng nakalagay doon metaphor na. Halimbawa dito, tingnan nyo yung buong verse ha. I am very dark but lovely. Like the tents of Kedar. Asan yung metaphor doon? Yung very dark o yung like the tents of Kedar? Like the Oo. tents of Oo. Kedar. So ito yung metaphor. So ibig sabihin ito, yung I am very dark, this can be taken literally. Kumbaga dinidescribe niya talaga yung complexion ng skin niya. Ngayon, ginamitan niya ng like the tents of Kedar, ito yung metaphor para bigyan ng depth yung para ma-imagine natin kung gaano siya kaitim. So kung nag-research kayo, ano ba yung tents of Kedar? Type natin. Tents of Kedar. So, ano yung Tents of Kedar? Ayan. So, black talaga. Pero parang exage naman si ate na ganyan. Ganyan ka ba kaitim para na mauling na yan, di ba? Pero syempre no, hindi, parang exaggeration lang sa part niya. Pero syempre parang she's trying to emphasize na maitim siya na talagang nangitim siya. Pero despite that, she is lovely pa rin naman. Lovely doesn't have to be may kinalaman sa physical appearance eh. You can be lovely kahit ano hindi naman related sa outward appearance eh. So, malaman natin sa anong aspeto siya naging lovely. Pero yung nauna nating cue, no? A clue, no? He's dark. Okay, so anong klaseng dark? So sabi niya, do not gaze at me. So sinasagot na natin yung two ha. So parehas tong poetry. Okay, so number two, ma-determine natin yung itsura ni ate girl. So ano kaya ang itsura niya? So may isa na tayong clue na maitim siya. Sabi niya, do not gaze at me because I am dark. Because the sun has looked upon me. So ito yung, may mga nakamiss nito, no? Hindi nga nila na pinpoint yung pagiging dark ni ate. Kasi usual lang iniisip ng iba, Africana si ate. Kasi di ba, sino bang pwedeng maging ganyang itim? Baka kasi Africana, di ba? Kasi yung mga Africans maitim talaga. Sa simula, yun ang iisipin nyo, no? Parang posible. Pero pag binasa natin, hindi siya ganun pala, no? Hindi siya maitim dahil Africana siya. Nangitim siya dahil because of Sun. the sun, no? So nababad sa araw si ate. So nangitim siya. So ngayon, okay, so nagets na natin, maitim siya in what way? Parang tan, no? Suntan, no? Talaga nababad sa araw eh. So marami sa inyo nakuha 'yon no na ano. Pero anong information yung binibigay nito? Do not gaze at me because I am dark. May mga nakuha niyo yan eh, marami sa inyo. Anong information yung binibigay niyan sa atin? Hindi siya makita. Hindi siya makita. Sabi niya, wag niyo akong tingnan kasi maitim ako. Yes, insecurity. Nako-conscious siya. Oo, nako-conscious siya, nai-insecure siya kasi parang maitim siya. Ngayon, girls, itong nagustuhan ko naman sa assignment ni Ate Angel, no? Lumagpas siya sa one page. Okay, so syempre, violation. Pero, sinagad pa niya yung border. Tinagad, inalis yung margin. So, para lang magkasya sa one page. So, ang haba ng sa assignment ni Ate Angel. Pero natuwa ako doon sa ginawa ni Ate Angel kasi
talagang nakakonect siya dun sa inaaral niya. Nakita ko yung very personal kay Ate Angel. Di ba si Ate Angel? Hindi ka ba, Ate Angel? So, sobrang nakakonect siya dun sa binabasa niya. Kasi sabi daw niya nga, di ba, parang gusto daw niya maging katulad ni ano. Pero parang naramdaman niya yung ano dito ng babae na parang na-insecure siya. So, girls, tanong ko sa inyo. Alam niyo to, di ba, na parang sa society natin, sino ang mas tinuturing na maganda? Yung kayumanggi o yung maputi? Maputi. Oh, 'di ba? So, 'di ba sanay tayo 'di ba pag purke maputi, na-attract na agad, nagagandahan na tayo purke maputi. So, yung ganong pag-iisip, noon pa pala meron ng gano'n, no? So, 'di ba nga kaya nga yung mga babae ngayon, 'di ba, takot na takot sa araw. Kasi nga 'di ba baka mangitim ako, 'di ba? Oo. Nagpapaputi. Oo, 'di ba? Todo payo, may mga sunblock kasi 'di ba we have that perspective na kapag maitim ka, hindi ka ganun kaganda, 'di ba? So yun yung pinanggagalingan dito ni Ate, no, yung parang nako-conscious siya sa beauty niya dahil nangitim na siya dahil babad siya sa araw. So bakit ba siya nababad sa araw? Ang ginagawa mo sa labas, te. Okay. Vineyard worker. Yung pala, no, may mother son. So may mother son. So sino yun? May mother sons. Anak. Kapatid. Brother niya. Mga Brother. brothers, no? Medyo pinansi, inano lang yung arrangement. My mother says, nilito ka pa, pero sa NLT, no? Diniretso na nila, brothers. So, my mother's sons were angry with me. O, bakit? They made me keeper of the vineyards, but my own barnyard I have not kept. So, ayun pala, no? So, pinilit siyang magtrabaho dun sa vineyard, no? Sa garden or sa bukid. Mhm. The point na yung so hindi natin alam kung ilang brothers ang pinag-uusapan dito, pero kahit isang brother lang yan kasi yung isang lupain sa panahon noon malalaki yung mga lupain noon, hindi naman siguro isang hektarya lang ito, no? So it's safe to assume na more than 1 hectare ang trinabaho niya, hindi pa kasama doon yung sa sarili niya, di ba? So kung naranasan mo yun, 'di ba, na nasa gitna ka, ilang oras ang aabutin para matend mo ang isang hektaryang lupain. So talagang mabababad sa araw si Ate, kaya siguro kaya siya talaga nangitim. So yun yung naging sitwasyon niya dito. Nangitim siya kasi pinilit siya na pinersa siya na magtrabaho sa bukid and or sa garden, tapos ano siya, nasantan siya to the point na ano. So tell me, you whom my soul loves, where you pasture your flock, where you make it lie down at noon. For why should I be like one who veils herself beside the flocks of your companion? So yung veil dito medyo cultural siya, pero pag chinek mo sa NLT, parang for why should I wander like a prostitute among your friends and their flocks. So yung nakuha niyo to, no, parang naglulong siya dun sa mahal niya, nasaan ka na. So yung ano mo yan, yung pangarap na yung magkalablay. 'Di ba? Yung mahana, yung ano, yung ganong longing nandoon. Pero yun nga, no, yun ang sitwasyon ni Ate, may nangitim siya dahil saan? So dugyot siya, no? Kasi syempre hindi lang maitim pag nasa Sino ba sa inyo ang mag-tent sa farm tapos after pagdating ng hapon fresh pa din? Meron ba sa inyo? Ano na kaya itsura niyo maghapon ka sa bukid? Nandiyan ba ba? Haggard. Pawis, syempre pawis, Pawis, sumbok, di ba mabaho, di ba pawis, ano, baho. oo, di ba? So pinagdugyot na talaga siya. So talaga ano na siya, no? So very parang down na down siya kasi nga parang yun nga na-insecure siya dahil nangitim na siya. So parang somehow alam mo yun, yung feeling na parang may magkakagusto pa kaya sa akin. Ganyan kasi nga, 'di ba? Parang ganito na ako, ganyan. So doon naman tayo sa sunod na passage. Okay. So dito sino nagsasalita? Ang lalaki. So okay, so it's the man's the lover's turn, no? So si Solomon nang dito, pero hindi kasi natin sure kung si Solomon talaga eh, no? Na-mention lang. So ano na lang para safe, no? Let's assume na it's the lover. Okay? So ngayon, tinan mo ngayon yung 'di ba si babae tingin niya nako-conscious siya sa sarili niya kasi parang itim-itim ko na, dugit na ako, pinagtrabaho ko ng mga kapatid ko di sa farm. Pero sabi niya, 'di ba? Behold, sabi ng lalaki nung nagmamahal sa kanya. Paano siya nakita nung nagmamahal sa kanya? Behold, you are beautiful, my love. So mahal niya, 'di ba? Sabi niya, 'di ba? Sinimulan niya na maganda ka, aking mahal, 'di ba? Hello, beses Behold, pa, oh. Behold, you are beautiful. Your eyes are doves behind your veil.
Your hair is like a flock of goats leaping down the slopes of Gilead. Your teeth are like a flock of shorn ewes that have come up from the washing, all of which bear twins, and not one among them has lost its young. Your lips are like a scarlet thread, and your mouth is lovely. So, gusto ko yung mga sinagot ng karamihan sa inyo dito. Mga girls lang nakakuha nito, no? So, red lips daw. Ayan. So, yung girl, actually, mga girls lang nakakuha nung detailed analysis nito. Yung mga boys, ang sabi lang nila, maganda. Ayan. So, iba talaga mga girls pag ganito ang usapan. Ano? Your cheeks are like halves of a pomegranate behind your veil. Your neck is like the Tower of David, built in rows of stone. On it hang 1,000 shields, all of them shields of warriors. Your two breasts are like two fawns, twins of a gazelle that graze among the lilies. Until the day breathes and the shadows flee, I will go away to the mountain of myrrh and the hill of frankincense. You are altogether beautiful, my love. There is no flaw in you. Nakaka-amaze lang na sabihin ng lalaki na there is no flaw in you. When yung ang puro nakita ng girl sa sarili niya ay puro flaws niya, 'di ba? May Yeah. pag dugyot siya, 'di ba? Pinersa magtrabaho sa farm. Wala naman siyang nasabi na o bukod sa pagiging lovely, pero mostly no negative ang tingin ni ate girl sa sarili niya. And yet the lover has the nerve to say that there is no flaw in you. Wala bang flaw? Meron eh. Pero bakit niya nasabi na there is no flaw in you? So analyze muna natin yung ano to. So this is definitely poetry and this is definitely metaphorical. No, kasi hindi naman talaga ganyan yung itsura ni ate na your eyes are doves, na yung buhok niya goat. Obviously hindi, 'di ba? From that alone we know that it's a metaphor. So pag nagme-metaphor, 'di ba? Ang point noon is parang matrigger lang yung imagination mo. Okay, so halimbawa dito sa atin. Ngayon, isang papansinin niyo, wala pa kasi tayo sa advanced observation eh. Meron 'di ba sa mga examples na ginamit niya, meron ka bang nakitang any example na meron ngayon sa mundo natin? Kunyari, kotse, cellphone, walang ganun, di ba? Wala. Oh, all of these are farm terms. Nature. Oo, di Farm. ba? Nature siya na term. Okay, so ang sa poetry kasi, ang ginagawa nila sa ganito, parang ano to eh, parang technique sa literature para mas ano nga, no, matrigger. Kunyari, sabihin ko sa inyo, kunyari, nasa opisina tayo, ako yung boss nyo. Kunyari, Ate Tess, kung magtrabaho ka, para kang traffic sa EDSA. Ah, Anong busy. anong ibig sabihin no? Anong gusto kong sabihin sa nun? Ano, busy? Busy, Or, mabagal. Oo, mabagal ka. Oo, parang ganoon 'yon. So ganoon yung poetry na ginagamit dito, no. Ganoon sa poet, parang nagsa-cite ka ng mga ganun. Parang ano lang siya, it's a fancy way of doing things, no. Parang hindi siya straightforward naman masyado. So kunyari sa nagmamahal, 'di ba? Oo. Kaya sabihin ko na naman, kunyari, Ate Tess, kunyari sinabi ng asawa mo sa'yo, Tess, para kang kape sa umaga. Ikaw ang hinahanap. Ang Di ba? gising. Ikaw ang gumigising sa aking umaga. Parang, Very warm yung love mo. Very hot oo, ang ngayon. mainit, di ba? Oo, hindi naman mapait. Ayan, di ba? So parang ganoon yon. Okay, so parang ganito yung ginagawa dito ni Kuya, no? Ngayon, ako aminin nyo, no? Lagi tayong lahat, nauna natin itong binasa, hindi natin na-gets. Di ba? Anong dove? Ano yung goat? Hindi tayo makarelate, no? Kasi tayo, hindi naman natin nakikita to araw-araw eh. Yung mga doves, mga goats, di ba? Wala sa atin yan, di ba? Hindi natin yan nakikita. Pero si ate na nagwo-work sa farm, sa isang vineyard, yung mga itong bagay na to, alam niya kung ano yung pinapanguluguhan nito. Okay? Naiintindihan niya to. And yung mga ganitong bagay, so baga, this is addressed to her specifically, something that she would immediately understand. Saka isa Yes. pa, okay, pagdating sa mga bagay na to, although na-appreciate ko yung mga nag-analyze nito, yung talagang anong meaning nun dab, may mga gumawa niyan eh, may chart pa, very good kayo doon, no? Pero kasi pag sa poetry nga, hindi siya binigay for you to analyze ng super deep ng ganon. Usually yung mga ganito, binibigay siya para lang matrigger yung imagination mo, maano yung ma-feel lang ba, yung parang pakiramdaman lang. So,
tayo, hindi natin magets yun kasi hindi naman tayo yung kinakausap ni Kuya. Pero si ate na-gets niya to. Pero kung meron mang analysis dito, kung ano yung gustong iparating dito ni Kuya, kino-compare niya yung ganda ni ate sa nature. Mm. Lahat to this, ano 'di ba? Parang mga except for the Tower of David, pero syempre yung Tower ni David, one of the pillars. Kumbaga parang Eiffel Tower nila yun eh. One of the ano. So, yeah, may shields, may warriors, pero karamihan 'di ba mga example from nature. Napansin niyo ba 'yan? Mm. Oo. Yes. Oo. And sa kanila noon, pag kinompare yung ganda mo sa nature, that's the highest compliment. Kasi kino-compare yung ganda mo sa creation mismo ni Lord. Oh. Oo, 'di ba? It goes back to Genesis 1, 'di ba, nung ginawa ni Lord yung universe, 'di ba sabi niya, it was good. 'Di ba? So yung Yes. i-compare yung ganda mo sa creation ni Lord, that's the highest compliment. Na parang yun yung highest form ng flattery. Okay, so yun, Wow. oo, so yun yung gustong gawin dito ni Kuya, no? Kino-compare niya yung ganda nga sa creation ni Lord. Sing ganda ka ng nilikha ni Lord, 'di ba? Yung mga halaman sa paligid, yung mga doves, 'di ba? Ganun ka, no? Yung cheeks mo parang pomegranate. Ayan, so na ano 'yon. So sa atin hindi natin masyadong nakuha 'yon, 'di ba? Pero what we know for sure is that si Kuya is sobra siyang amazed sa ganda ni. Uh, So, this is not ano, so yung iba sinasabi niyo parang beauty queen daw si ate, sexy siya ganyan. Actually, hindi natin ma-confirm 'yon kasi nga this is a perspective to ni Kuya. No, and this is metaphorical. So hindi natin siya pwedeng i-take literally, hindi natin masabi na talagang ganyan si ate kasi siyempre ano siya kumbaga parang beauty is in the eyes of the beholder, 'di ba? So ang sure lang tayo sa itsura ni ate is that she is dark because of suntan and she is lovely. Yun yung safe lang, no? Ito parang hindi natin pwede siyang i-take literally. Pero what we know for sure is that mahal na mahal siya ni Kuya at maganda siya sa paningin ni Kuya kasi nga hindi na niya parang yung mga flaws ni ate, hindi na niya masyadong hindi na niya masyadong parang he look past the flaws, no? Hindi niya in-ignore, he look past the flaws. Okay, so yun ang sure na mako-confirm natin eh, si Kuya sobra siyang in love and despite the flaws ni ate, he sees her as very beautiful. Love. Oo. So, nag-guess niyo na yan? Okay. mm. Okay. So, how does the two passengers differentiate? Okay. Is there a difference in how they describe the woman? Okay. So, yun na, no? Na-discuss na natin. Yung una, perception ni ate yun sa sarili niya. And then yung pangalawa, perception ni kuya sa kanya. So, application from the information, ako bago pala ituloy, no, yung kay Pao, balikan ko. Kasi 'di ba si ate, ang pinaka-concern niya sa sarili niya is that nakaka-nervous. Nakaka-nervous. Yan. Ang concern niya ate sa sarili niya, she is dark, di ba? Pero pag pinansin mo kay kuya, wala siyang mention about her, yung sa dark Dark na yun, one. di ba? Wala siyang mention about yung skin complexity niya. Para sa kanya, there is no flaw in you, di ba? So, kunyari ikaw, conscious ka sa skin mo, di ba? Maitim ka, pero here comes a boy, sasabihan ka ng ganito, ang ganda-ganda ng mata mo, 'di ba? Tapos yung balat mo hindi yan issue sa akin, 'di ba? Parang there is no flaw in you. Girls, anong mararamdaman niyo sa ganun? Ang haba ng hair. Haba ba ng hair? Yung iba, parang anong dating sa inyo pag ganun? Na yung mga bagay na insecure kayo. Kasi lahat naman ng tayo may insecurity sa katawan, 'di ba? Pero here comes someone professing his or her love for you and hindi yung issue sa kanya, hindi issue yung weight mo sa kanya, hindi issue yung ano mo, yung skin complexion mo, hindi issue yung height mo. Ganyan. Yan. Nabubulagan si Kuya. Okay, so actually may mga nagsabi nga nung love is blind, okay? Pero kinore ko naman, sabi ko na actually, hindi love is blind ang nangyayari dito. Kasi pag sinabi mong love is blind, ine-ignore mo ah yung mga negative. 'Di ba? Kasi actually mali yung love is blind kasi marami nang nadisgrasya diyan eh. Kasi 'di ba sabi nila love is blind naman eh. So parang ang dating kasi noon, i-ignorein ko yung mga
yung mga red flags, yung mga ganon. No, kunyari, nakikita mo na yung si lalaki may ganitong issue, may anger issue, ganyan. Tapos, ay hindi, ignore, love is blind. Pogi kasi. Ayan, so mayaman kasi. So, ay hindi siya Christian. So, ignoring ko. So, we don't ignore the flaws, no? Ang nangyayari dito, yung love ni Kuya, it look past the flaws. Kumbaga nakikita niya, pero hindi niya yun parang minor lang sa kanya yun. Hindi niya yun nakikita as something para pigilan siya na mahalin tong tao na to. 'Di ba? So, yun, no, hindi lang hindi parang 'di ba sa ate ang issue niya may itim na kasi ako ganyan ganyan. Pero kay Kuya 'di ba na nagmamahal sa kanya. Ano naman 'di ba? Ano naman kung maitim ka? Kasi kung maitim ka siguro pero mas marami yung mas maganda sa 'di ba? Mas marami yung beautiful aspects sa at yun lang gusto kong makita. Yun yung pinipili kong makita. So, in a way, no parang ang nangyari dito, ay wait lang. Andiyan pa ba kayo? Yeah. Ba't nag-lag? Ay, wait lang nga. Yes. Ayun, okay na. So, yan. So, makinig lang po ako. So, how does the two passages, and then, okay, so from the information you've obtained, what does these passages teach us about appearances in love? So, yun nga, no? So, wala lang na nag-mention ng inantay kong word na yung unconditional love, no? Kumbaga, yung true love, it look past appearances. Kumbaga, napaka-minor na yun na bagay. And ako actually, nagustuhan ko pa yung isang sinabi ni Ate Tess. Yan. So marami siyang application si Ate Tess. Asan yung kay Ate Tess? Yan. So marami may mga napulot siyang iba. Kunyari kay Ate Tess, sabi niya, words of affirmation. Nagustuhan ko yung sinabi niya, words of affirmation is highly important in any relationship, but most importantly in your closest one. So yun, tama yun, 'di ba? Na importante nga yung mga sinasabi natin sa ibang tao kasi nga may mga insecurities na tapos ano mo pa sa kanya, 'di ba sa culture ng Pinoy, 'di ba? Negra ka, ginaasar pang ganun. So Negro ka. our confidence is rooted in the love of someone special. Yan. So, yun yung sabi niya. Basahin ko naman yung kay Kevin din. Sabi, ang ganda nung sinabi ni Kevin. Actually, sa lahat ng application, lahat naman kayo maganda, pero yung kay Kevin yung parang perfectly summarized. Si Kevin. Ayan. So, sabi ni Kevin, yan. So, in love, sabi niya, mas laki natin. Yan. So, in love, sabi ni Kevin, we should not belittle our physical appearance. Even if we have imperfections on our bodies, it should not be a reason not to be loved. Love also lies in the eyes of the beholder, and often they do not focus on the flaws in ourselves. Moreover, they often love us for things we don't even realize are beautiful about ourselves. Each of us has a different hidden beauty. Love is not just about the outward appearance, but above all, about what's inside. Amen. Kinilig ako doon. Okay. Ayan, ganyan. No? So, tama naman yun, di ba? And then, sabi ng iba sa inyo, yung kay God na nga. So, tumalon na kayo kay God. Which is tama naman, no? Kasi, yung nangyayari dito is parang mini-mirror niya kung paano tayo minahal ni Lord, di ba? Kumbaga, somehow we are imperfect, di ba? And we feel na hindi natin deserve yung love ni Lord, na may magmamahal sa atin. Pero, si God, no, kung si lalaki dito, kung paano niya minahal si ate girl, parang ganun yung ginawa sa atin ni Lord, di ba, na meron tayong flaws, ang dami nating kasalanan sa kanya, pero despite that, no, minahal pa rin niya tayo. So, minahal niya tayo, hindi dahil kamahal-mahal tayo, no? Minahal niya tayo kasi pinili niyang mahalin tayo. God is love and He chose to love us, no? Hindi yun nakadepende sa atin. Kaya nga siya unconditional eh. Wala tayong ginawa to earn that love. No, minahal niya tayo kasi gusto niyang mahalin tayo, no? So to be loved, 'di ba? Ng despite our imperfections, 'di ba? And despite ng mga flaws natin. Ang sarap, 'di ba? Sarap lang sa feeling na mahalin na hindi mo kailangan maging perfect para mahalin ka. 'Di ba? So, yun yung klase ng love na dinedescribe dito sa Song of Solomon, no? Yung ganong klaseng love. Kasi kung pag tingnan mo, very intense yung love nila sa isa't isa eh. Pero nasa biblical na, nasa tama naman yung ano nila.
pagmamahalan. Ako personally, meron din akong nagustuhan kay ate, which is parang yun yung lagi in love. Ayan, pero ang isa kong nagustuhan kay ate na hindi niya, marami sa inyo, ewan ko kung may, check ko lang ha, pero parang walang nakakuha nito. Ang isang beauty ni ate na ini-emphasize dito na hindi masyadong nahalata, no, is yung pagsunod niya sa mother niya, yung sa pagsunod niya sa mga kuya niya. May mga nakakuha, I think may nakakuha, di ba? Na parang, di ba kunyari si ate girl, di ba? Kung talagang concerned siya sa beauty niya, pwede naman siyang sumagot-sagot eh. Di ba? Na parang, bakit may mga lalaki kayo, di ba? Bakit akong pag-uutosan nyo mag-tend ng mga vineyards nyo, mga lalaki kayo? Ba't di kayo gumawa niya? May sarili din siyang vineyard, di ba? Bakit hindi niya nilaban yun, di ba? Akong masusunog ang balat, di ba? Para lang sa inyo. Ganyan. Pero, you see, parang yung submission niya, yung pagsunod niya, na kahit mabigat sa loob niya, naging ano siya sa family niya, 'di ba? Parang sige, sige, parang naging parang she remained submissive, tumulong pa rin siya and talagang ano. So ako na bless ako doon kasi I think ito yung isa sa mga reasons kung bakit nagagandahan si Kuya kay ate. Kasi sa panahon nga noon, parang yung mga ganyang klaseng babae, kahanga-hanga yan. I think hanggang ngayon pa rin naman, yung mga babae na parang, ano, yung, ah, masipag, maasikaso sa bahay. Kasi pagdating sa Proverbs, 'di ba? Kung babalikan mo yung Proverbs 31, yun din yung description ng isang ano eh, 'di ba, ng babae na hinahangaan nila. Tama. Yes. Diba? Sabi, walang sinabi doon, 'di ba? Charm is deceptive and beauty is fleeting. Pero pag tiningnan mo yung ano ng baba, the woman who fears the Lord, an excellent wife who can find. She's far more precious than jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of guys. She does him good, not harm, all the days of her life. So pag pinansin mo, 'di ba? Puro siya yung mga parang domestic work. She seeks wool, at work at willing hands. She's like the sheep of the merchant. Kumbaga, very domesticated si ate. She's a very good house manager. She considers a field and buys it. Marunong siya mag-invest, di ba? Masipag siya, di ba? Habang tulog pa silang lahat, gumigising na siya, nagluluto na siya para sa pamilya niya. Ganyan. So, she opens her hand to the poor, matulungin siya, ganyan. She puts her, so, magaling siya sa ano, wais siya sa pera, mga ganon-ganon. So, maasikaso siya sa bahay. Ano pa ba? Yan, strength and dignity are her clothing. Yan, so very positive siya pag may problema. Yan, mas yung bunganga niya na she opens her mouth with wisdom. 'Di ba? Isang ano talaga ang babaeng godly, no? Wisdom ang lumalabas sa bibig, hindi chismis. Ayan, and the teaching of kindness, Aray. no, her tongue. Ayan, 'di ba? Pero pag tiningnan mo, 'di ba? So many women have done excellently, but you surpass them all. Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord Yes, Lord, is we to shall be be praised. praised, di ba? So parang it matches yung pinag-aaralan natin sa ano na talagang ang kaya siguro nakahanga-hanga siya sa paningin ng nagmahal sa kanya kasi nga yung submission niya, yung sipag niya sa farm, it caught the eye of the shepherd, no? Ayan, yung lalaki. So I think what makes her beautiful is yung part na yun more than to sa appearances. Pero nga yung natutunan natin dito na when you compare na talagang nagmamahal sa atin, no, yung kahit imperfections na true love look past the imperfections na ano natin. So huwag kayo mawala ng pag-asa. And then ano din, no, so yun nga sa appearance na wag tayo masyadong mag-rely sa appearances. I think may sinabi si Lord doon, 'di ba, na sa 1 Samuel 16 ba 'yon nung inanoint si David. Mm. Oh, anong verse ba exactly 'yon? Ah, parang ano 'yun eh. Ito, 'yan oh. Sabi, 'di ba, yung hinahanap nila si David, yung i-anoint, eh parang inaano niya kasi bunso, 'di ba? But the Lord said to Standards ni Samuel, Lord. "Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as a man sees. Man looks on the outward appearance." Binago na yan ngayon eh. Man looks at the Heart. Instagram. But the Lord looks on the heart, di Heart. ba? So, totoo naman, di ba? Mas una talaga natin tinitingnan itsura. Pero sabi ni Lord, I don't look at that. I look at the heart. No? Kasi in the long run, yun naman talaga yung magmamatter. So, it's a good reminder, no, na ang true love, it look past imperfections. It's not based on that. And yun nga, no, when true love comes, yeah, mamahalin ka, tatanggapin ka despite your flaws. Ayan, so,
Ate Iti, may sasabihin ka? Ay, kanina pa yun, Sir Jeff, yung dun sa yung my own vineyard, I had to neglect. Oo. Sige. Oo, ang sagot ko lang naman dun ay, because of her responsibilities for her family, she neglects for her own Oo. happiness, appearance, and Yeah. yep. Yun nga, no? Very good, Ate Iti, di ba? So, nakita mo yung heart ni ate na talagang very selfless siya. Hindi na, imbis na unahin niya nga yung sarili niya, talagang sumunod siya, ganyan. So, siguro, I think nga, yun sa reasons kung ba't na in love si Kuya sa kanya. Yung ganong klaseng, totoo nakaka-in love talaga yung mga ganong babae. Di ba? Hindi after sa looks, Oo, yung very family hindi. oriented, Oo. nagsasakripisyo, masipag, Kasi nagfe-fade ang physical, Beauty. oo. kagandahan. Yeah, charm is fleeting nga, 'di ba? Panandalian lang. So totoo 'yan, girls, no? I think na ano kayo doon, na remind kayo doon na syempre wala masama alagaan yung sarili niyo physically, no? Pero syempre there are more important things, no? Na dapat niyo i-ready yung sarili niyo kagaya niya sa buhay may asawa, yung pagluluto, ganyan. Kasi reality 'yan eh. Pag nag-asawa na kayo eh, alangan naman puro bili. 'Di ba? So Oo. Kawawa naman. Asan yung kay Brian dito? Ba't di ko makuha yung kay Brian? Ay, hindi dito. Ay, ito, ayan. Ayan. So, kay Brian yung parang na-impress talaga ako. Ayan, so Huwag na. okay. So, kasi hindi ko yung ano to eh. Sabi niya, iniisip daw niya to habang nagmamotor eh. Ayan. Ayan. So, sa Song of Songs, sabi niya, beautiful woman compared to beauty of a plant, animal, and other structure made by God. Oh, di ba? Nadali ni Brian. Ikaw ba talaga gumawa nito? Sorry, Brian. Hindi na ako paniwala. Yeah. So, sabi niya, Song of Songs 1:5, the subject is Huwag na, described Koys. so the subject was described by her lover. Yeah. So, application, we should not judge the worth or value of something or someone by their outward appearance alone. The beauty of physical appearance will age, but the beauty of personality will last forever. Amen. Kaso, hindi ko maintindihan, bakit may marriage? Wala namang tinatanong sa marriage. Yeah, pero anyways, no. So ako talaga good job. I commend all of you. Si Graciel may sinabi din na maganda eh, pero baka hindi ko pwedeng sabihin. Ayan, pero maraming nag-testify no na ano kayo na ano kayo, na remind kayo doon. Pero ang gusto ko ma-appreciate niyo yung hermeneutics nung part na yon, 'di ba? Yung ah sino sa inyo nga gumawa na noon, yung nag-compare kayo ng dalawang passages, kinompare niyo yung 'di ba they're discussing the same thing, the appearance of the woman, pero magkaiba ng approach, 'di ba? Yung isa perspective ni girl, isa perspective ni boy, no, yung ganun. So ay gusto ko makipin yung feedback niyo sa ganung process eh. Oh, first time na na-compare, Jeff. Oo, ayan. So isa maganda experience, 'di ba? Lumalim yung understanding nyo. Yes. Yeah. Oo. So yun yung gusto ko na parang ma-take away nyo dito sa ginawa natin sa assignment na to, na you have to, pag may nakikita kayong magkaibang literary style, so, dapat alam nyo agad, aware agad kayo, di ba? Ano ba to? Narrative ba to? Poetry ba to? Epistle ba to? Kasi kung ano yung structure, yung literary structure nung passage, may apekto yun sa kung paano natin siya i-analyze. Kagaya nga kanina, yung ginawa ko, yung sa passage 2, alam kong poetry yun at instantly alam kong metaphor yun. So, hindi ko kinunclude na yun lang talagang itsura ni ate kasi perspective yun ni kuya eh, 'di ba? Siya, baka siya lang nakakakita nun, hindi naman ako, 'di ba? Kasi ano niya yun eh, parang admiration niya of the woman, 'di ba? So ang safe na interpretation doon, nakikita niya na maganda si ate despite the flaws ni ate, 'di ba? So yun yung tamang interpretation doon. So mahal na mahal niya. Ganun. So yun yung ano doon, careful na part. Pero at least lumalim yung understanding natin. Yung iba pa, baka may gusto pa kayong i-share. Pero good job, all of you. Sobra ako na-bless. Kanina habang nag-check ako, naiiyak-iyak ako. Hindi lang dahil sa mga sinishare nyo kasi kinikilig ako. Pero syempre natutuwa ako kasi yung effort nyo, saka nakuha nyo eh, nagawa nyo yung point ng lesson na yung mag-compare ng literary passages nga, tapos yan, yung pag-analyze ng pag-cross-examine ng mga passages. Yan. So, any thoughts ba bago ko kayo i-share dun sa sunod na pag-uusapan natin?
Ako po may thoughts. Sige, sige Ate Iti. Yun, talagang hindi, dahil siguro hindi rin ako maganda. Feeling ko din, Grabe. ano, Ah, talagang mas pa rin talaga yung puso na sumusunod. Mas kalugod-lugod pa rin kay God yung puso na sumusunod mm. sa kanya. Ano ba, Miti, maganda ka? Ano, thank you. Mm, Kesa sa physical appearance. mm. Yeah, Yung so, puso, yun yung pinakamahalaga, yung pusong sumusunod kay God. mm, Kasi pagka meron nun ang isang tao, everything will follow eh. mm, Marunong siya magmahal sa family niya, 'di ba? mm, Sa magulang niya, sa kapwa niya, mm, and magiging selfless din siya. mm. 'Yun. Tama. Puso talaga, di ba? Mm. Yan. So nabuhayan na naman ng mga sakto lang. Yung mga boys. Joke. Okay. Si Peter, gusto sabihin. Iba yun yung Christ-like, yung sakto lang. Oh, Christ-like nga, sakto. Na, Hello? Nabuhay na naman. yung mga umattend sa theology class ko. Oh, very good, James, na bringing up mo yun kasi 'di ba si Jesus Hello? nung inaral natin sa theology, hindi siya heartthrob, no, hindi siya pogi, sakto lang daw siya, sabi ni Isaiah, 'di ba? Na parang ano lang, hindi mo nga daw siya mapapansin pag dumaan. So hindi siya attractive kumbaga. Hindi pa pangit at hindi lang siya attractive, pero si God himself, 'di ba? He's a walking testimony ng yung hindi siya based sa appearances talaga. Kasi kung compare mo, 'di ba, si Satan, he was the most beautiful of the angels, 'di ba? Mm. Pero tingnan mo yung heart niya, mali. So, yun ang resulta. Ganun. So, in the end talaga, no, yung heart talaga ang tinitingnan ni Lord. Yun. Pero ako sa girls, no, yun ang message ko sa inyo kasi napag-usapan natin yung ganda na walang masama mag-alaga ng sarili, pero yung ano nga, yung ano talaga, mas nakakahanga sa babae yung ano, yung gano'n, yung sinabi sa Proverbs 31, yung you're a good house manager, you're a very diligent woman. Promise, from the perspective of a man, kasi nakaka-in-love yung gano'ng babae. Promise. Ewan ko sa iba. Ako sa akin gano'n. Ewan ko sa iba. Yung iba, ganda pa rin nata tinitingnan eh. Uy boys, tulungan nyo Meron naman ako. ka Ha? na bang Proverbs 31 woman? Ah, Meron ka na? wala pa po. Ay, nakita. Ayan. So, yung ibang boys, baka Kevin, tulungan niyo naman ako. Magsalita ka. In love ka na, sabi mo eh. Si Brian, yung pinaka, ano, yung nagmamotor daw. Wala, ba't ako, quiz? Sige, anong masabi mo lang doon sa pag-usapan natin? Si Brian. Wala akong masabi, quiz. Wala akong masabi. Sige, magmotor ka na ulit. Pero anyways, move on na tayo. So thank you ulit sa participation nyo sa ginawa natin. Sana ulit-ulitin nyo lang yung ganun ha, na parang yung ano lang, lagi nyo re-recognize nga yung literary style ng binabasa nyo. And then when you encounter something na parang, ay teka, nabanggit na to doon na, lagi nyo i-compare para mabuo yung, kasi minsan isang aspect lang yung dinidiscuss sa isa, tapos yung isang style naman, ibang aspect naman. So it's good to compare. So para mas mabuo nyo yung idea, yung image. So ngayon, sorry nga kasi nga anong nangyari, hindi ko na-move pala yung schedule ng mentoring namin. Hindi ko alam na usapan kasi every last Monday yun. So dapat pag last Monday wala tayo. Pero, yan, na-move. Na-realize ko rin kasi na parang 8 pa naman yun. Tapos, ang isa pa na ano doon, meron ako i-discuss, na kaya ito, discuss natin assignment, kumain na agad siya ng halos 46 minutes. Kung i-discuss pala natin to sa next na topic natin, baka mag-overtime, tapos makain yung oras doon sa, mahaba rin yung pag-uusapan natin doon. So, sabi ko, I opted na mag-ganito na. So, thank you pa rin, no? Sa ano nyo. So, ang gagawin ko lang ngayon, i-introduce ko na yung totoong hermeneutics. So, yung ginawa natin na yun, yung first 2 session, intro lang yun. Hindi pa yun yung totoong hermeneutics. Okay, so dito na magsisimula. Okay. Ready na ba kayo? Ready na. Okay, so again, no, what's the definition of hermeneutics? Study of reading and interpreting the Bible.
Okay? Yung two words, yung keywords na ano doon, it is the Art and science. it is the Skill. art and science of interpreting the Science. Bible. Science. So maraming definition diyan, pero yun na yung pinaka-simple, no? It's the art and science of interpreting the Bible. Science kasi meron tayong mga methods, 'di ba? Na parang rules na parang pwedeng yung gamitin, gabay as you analyze the passage. And then art kasi nga literary style to, minsan yung mga yung authors, no, yung authors ng Bible, uh, factor yung paano nila yung pag-express nila, yung pananalita nila, and then yung pag-analyze din na parang hindi mo all the time i-apply yung rules kasi nga it's a call, it's a judgment call talaga, it's an expression art. So a good hermeneutic student knows how to balance these things, 'di ba? Alam niya kung kailan to art, alam niya to kailan science. So ngayong gabi i-introduce ko sa inyo yung pag-uusapan natin for the next 5 chapters. Ito na yung totoong hermeneutics, okay? So, ang hermeneutics, maraming methods yan, di ba? Methods na describe ko nga, science. Sa panahon ngayon, kahit di pa kayo nag-hermeneutics, alam ko may mga naririnig na rin kayong mga paraan paano interpret yung Bible, di ba? Ang daming turo. Halimbawa, sino na nakarinig ng SOAP? SOAP. Ako. Ano yung SOAP, Ate Tess? Scripture, observation, application, prayer. So yun yung parang format pag nagdidibo, 'di ba? Ano yung scripture mo? Yeah, Ano na-absorb mo? Ano yung application, then prayer, 'di ba? So tina-type yan tapos sinesend sa lahat ng GC. Yeah. Yan. So ang sunod ko pang nakikita, ewan ko kung format yun, yung 2-minute devotional. Ang dami nagsisend yan. 'Di ba? So sa mga group chat, sino sa umaga nakaka-receive ng mga ganon? Yung mga 2-minute devotional. Wala kayong nare-receive na ganun? Wala kayong friend na nagsisend nun? Ako, 5 ang nagsisend sa akin ito yung umaga eh. Meron. Okay. Yan. So, 5 ang nagsisend pero halatang copy-paste. Kasi pare-parehas. Okay. Ayan. So, ayan. So, may ganoon. Tapos, nakikita ko sila Lori, nagpo-post sila, nagbabasa siya ng devotional book niya. Si Lori. Tama ba, Lori? Di ba si Lori? Ayan, dyan. Nagbabasa siya. Sino naman nga nagbabasa ng Our Daily Bread? Apa. Ayan, 'di ba? So mga ayan. So lahat 'yan, lahat sila may mga tinuturo na iba't ibang format. Ay, Ate Mel, ano pa? Ate Irma, sorry, Ate Irma. Wala. Pass. Ayan. Ayan. So, di ba, so may mga nagsisend ng mga ganyan, yung mga format. Pero yung ituturo ko sa inyo na format, this is acknowledged, universally acknowledged ha, hindi lang ng mga Christians, pati yung mga nasa seminary, no, mga professors all around the world, na ito na yung pinaka simple at ito na yung pinaka talagang yung ano talaga, yung simple sa yung raw version, no, ng method ng pag-aaral ng Bible. Sa lahat ng format na makikita mo diyan, ito na 'yon, this is it. Wala nang mas ano pa doon, okay? So share screen lang ako Nakita niyo yung PowerPoint, yung Photoshop? Kita? Hindi pa po. Wala pa? Wala. Ha? Ano ba dapat makikita? Pero yung Photoshop nakikita niya, wala pa? Wala. Meron quiz. Meron. Pero blanco. Blanco talaga. Okay. Kasi Yeah, para yeah. kasi ano nga 'to para ako mag-whiteboard wala tayong whiteboard. So ganito na. Okay. Yeah. Okay. So ang pinaka-simple, ito na yung talagang in standard, kumbaga yung that's the right word. The standard method talaga pagdating sa hermeneutics is yung tinatawag natin na O-I-A. Okay, medyo ilalayo ko yung A. Okay? So OIA, okay? What's the O? Observation. Okay. What's the I? Interpretation. What's the A? Application. Okay. Yan yung pinaka-standard and simple and pinaka-ultimate base na talaga na method sa pag-aaral ng Bible. Okay? You observe, you interpret, and then you apply. May sinasabi ba? Okay. So ang nagpauso nito or nagturo nito is no other than the great we call him, walang ibang great, si Jesus lang, no? Pero sa mundo na, sa mga seminary, no, we acknowledge yung talagang contribution niya, si Howard Hendricks. Okay? Yan siya, si Howard Hendricks. Professor siya sa Dallas Theological Seminary.
Okay? Siya yung parang nag-distill talaga niya, nag-promote niyang OIA, observation, interpretation. Hindi niya pa sinulat yung application. Hindi ko mahanap yung picture na meron yung tatlo, yung OIA. So, siya Observation. yung parang nag-promote talaga ng method na yan, ng observation. Kasi parang wala nang masisimple dyan OIA, no? Observation, interpretation, saka application. And si Howard Hendricks, so stop ko lang muna yung screen. Marami sa inyo nagtanong sa akin nung umpisa, Kuya Jeff, anong book ang ginagamit mo dito sa hermeneutics? Actually, wala akong book na ginagamit kasi ang ginagamit ko dito talaga it's my own. Sarili ko tong kumbaga ginagawa ko nga tong book eh. So after nito, kung maging book to, so sana bilhin nyo. Ayan, so ginagawa ko siyang book kasi wala akong makitang book sa hermeneutics na parang yung flow madali sundan. So that's why I'm writing one. Pero ang ginamit ko during my seminary days, so ang nagturo sa akin ng hermeneutics si Mark Dean Haywood sa Grace School of Theology. At naging estudyante siya ni Howard Hendricks. Ang nagturo sa kanya ng hermeneutics si Howard Hendricks. So parang apo ako ni Oh, Okay, so ang book na ginagamit namin is ito. Okay, nakita nyo ba? Yung ilaw kasi umaano eh. Ayan, nakita nyo? living, By the book. Oo. So, ang really author good. niyan ay si Howard Hendricks. So, kung naghahanap kayo ng parang supplement book para sa ginagawa natin, ito ang masasuggest ko, no, from Howard Hendricks. Medyo iba yung approach niya dito, pero it's good nonetheless. Yan. So, si Howard Hendricks yan. Living by the book. Nabibili to dito sa Philippines. Mura lang to. Ano bang bili ko dito? Yan. So, nakalagay sa likod, yan, no, pag binasa nyo, ina-explain niya, observe, interpret, apply. And tinuturo niya Yeah. interpret, apply. Yeah. Yan, so, tatlo. Yan. Tinuturo niya talaga yan. Observe, interpret, apply. So siya nagpauso niyan. So, okay, wait lang. Yan, kita ulit yung screen. Yes. Okay. So, he made a valuable contribution sa mundo. Yung Ate Iti, si Pastor Lito, naging teacher niya to, si Howard Hendricks, nung nandun siya sa Dallas. So, siya rin yung nagturo kay Pastor Lito ng hermeneutics. So, it's a very, talaga, we thank him for his ministry. Ayan. So, his legacy lives on. Okay. Ayan. So, balik tayo dito sa board. Okay, so OIA. Ngayon, siguro yung mga umaten sa preaching class ni Pilito nalilito kasi may pang-apat pa. Okay? May pang-apat pa ito supposed to be. Okay? So, ito yung pinakasimple pero mamaya ko muna discuss pala yung pang-apat. Okay, so ito muna, observation. Okay. Ano lang nga. Okay. So, pag sinabing observation, di ba, wait lang. Sorry dito ako dito. Yan. Magta-type na ako para hindi ako mahirapan. Observation. Yan, so observation. May humihilik na. Okay, observation. Interpretation. Ba't ang laki ng ano? And application. Pero lalagyan ko ng space sa gitna para dun sa isa. Okay. Okay, application. Yan. Diyan pa kayo? Kita nyo? Yes po. Yes. Okay. Pag sinabing observation, diba tatlong part lang, parang sinasabi ni Howard Hendricks, pag nag-aral ka ng Bible, yan lang yung gagawin mo. Observation, interpretation, application. So pag sinabing observation, ang tatanungin mo sa sarili mo, ang tatanungin mo sa sarili mo, so, what do I see? Okay? So, ibig sabihin, ang first part na tinuturo ni Howard Hendricks, tingnan mo lang muna yung passage, no? You gather information. Yan yung topic natin next week, no? You gather information, tingnan mo lang yung passage, ganyan. Tapos pag nakuha mo na yon, ang next naman na gagawin mo is interpretation. So, ano naman ang ibig sabihin ng interpretation? Ang tinatanong naman dito, parang dito na papasok yung analysis mo. What do this mean? What does this mean? Yun. So, ano ibig sabihin nito? 'Di ba? O may nakita ka ng
may nakita ka ng passage, okay, nakita mo na, nakuha mo na yung mga details. So what does this mean? Yun naman ang tatanong mo sunod. And then pangatlo, pag naano mo na yon, ang gusto niya itanong mo sunod is, what will I do? Kasi nga 'di ba ang Bible, it's not written to us but it's written for us, no? Although hindi tayo yung original na audience, it contains timeless message na magagamit pa rin hanggang ngayon. What will I do? At, kasi minsan meron inuutos na wag mong gagawin, 'di ba? Yan. Lang may humihilik na. Wait lang, pause ko muna. May umili. Ano mo? Ano Yun. Diba? Sino yun? Sino ate? Ano yun? Sino man naka-on dito yung ano? Hindi naka-mute. Yung di naka-mute. Okay, ko yung Jerome ha. Yan. So, welcome, Rhymer. Ayan. Okay. Yan. So, ganun lang ang ginagawa na tinuturo ni Howard Hendricks, no? Ganun lang kasimple. I-observe mo, i-interpret mo, and i-apply mo. Okay. So, tama naman, di ba? Okay. Ngayon, recently nga, si Tess ko yun ako. Okay. So, meron nang dinagdag. Okay. So, although hindi si Howard Hendricks yung nagdagdag nito mismo, pero yung mundo, yung theological world, they agree no na kasama to. Okay, so healthy addition no is yung letter C. Kevin, Brian, ano yung C na yan? Correlation. Correlation. Okay. So, meron din tayong tatawag din na correlation. Anong ibig sabihin ng correlation? Bakit nagkaroon ng pang-apat na step, no? Yan. Nagkaroon ng pang-apat ng correlation kasi yung pagtalon mula interpretation, yung pagtalon sa application, maraming nagkakamali dyan. Okay? Kasi nga, ang isang common na mistake ng marami is hindi nila ina-acknowledge yung original na audience, hindi nila parang pag binasa nila yung Bible, ang nasa isip na agad nila yung buhay nila. Paano to nag-a-apply sa buhay ko? Hindi na nila inaano yung mundo ng original audience, no? So sa preaching ang tawag doon is the exegetical world, no? Yung world ng mga original audience, hindi na nila kino-consider yon. So pag mali nga interpretation mo, magkakamali ka sa application mo. Diba yun yung tinuro ko nung nakaraan? Pag mali ang interpretation, mali ang application. Diba? So pag mali ang application mo, sinong kawawa doon? Diba? Ikaw, sa kayo mga tinuturuan mo kasi mali-mali ang ituturo mo. Diba? So critical yung step by step na to, observation, interpretation, ayan. So ngayon, ano yung correlation? So yung correlation, parang ang tinatanong mo dito, what is the timeless truth? Okay? What is the timeless truth? Sabihin, ang pag nag-interpret ka ng passage, bago mo, ang dadalin mo lang, parang yung correlation, para siyang tulay mula sa interpretation saka sa application. So, ang kukunin mo lang sa interpretation is yung mga timeless na truth. No, yun lang ang makakarating dapat sa application. So para mas magets natin to, punta tayo lahat sa 1 Corinthians. Wait lang Hindi ko maalala eksaktong chapter, 11 ata I think. Ayan, okay, tama ako. Yung head coverings. Sample lang to we're not Okay. So punta lahat dito, 1 Corinthians 11. Diyan na kayo? Or baka nakatingin kayo sa akin? Maganda sa Bible nyo bukas din Okay. So, 1 Corinthians 11. So sino willing magbasa? Itong NLT na lang para medyo itong nasa right side lang. Practice lang naman to sino? Volunteer po, pabasa. Hanggang 16. Yan. Ako, Irma. Sige. Sige, asa na? Ayun. I am instruction for public worship. I am so glad that you always keep me in your thoughts and that you are following the teachings I passed on to you. But there is one thing I want you to know. The head of every man is Christ. The head of woman is man, and the head of Christ is God. A man dishonor his head if he cover his head while praying or prophesying. But a woman dishonor her head if she
prays or prophesies without a covering on her head. For this is the same as shaving her head. Yes, if she refuses to wear a head covering, she should cut off all her hair. But since it is shameful for a woman to have her hair cut or her head shaved, she should wear a covering. Okay. Ah, Okay. Sige, tuloy ko talaga pa. ba? Okay. A man should not wear anything on his head when worshiping, for man is made in God's image and reflect God's glory, and woman reflects man's glory. For the first man didn't come from woman, but the first one came from man. And man was not made for woman, but woman was made for man. Yee! Yeah. Tuloy mo. Tuloy mo. For this reason, and because the angels are watching, a woman should wear a covering on her head to show she is under authority. But among the Lord's people, women are not independent of men. And men are not independent of women. For although the first woman came from men, every other man was born from a woman, and everything comes from God. Judge for yourself. It is right for a woman to pray to God in public without covering her head. Isn't it obvious that it's disgraceful for a man to have a long hair? And isn't it long hair a woman a pride and joy? For it has been given to her as a covering. But if anyone wants to argue about this, I simply say that we have no other custom than this, and neither do God's Okay. other Thank churches. you, Ate Irma. So, medyo namamalat pa. Pero, tanong, ano yung covering na pinag-uusapan dito? Gets nyo ba yon? Ano yung covering? Ilang beses natin narinig eh. She should wear a covering on her head. Ano yun? May nakaintindi ba ng passage na to nung binabasa natin? Ang Muslim. Ano? Veil po ba? Sino yung lalaki si Parang Kevin yun ba? yung ginagamit ng mga, Sige. parang Sige. yung covering Muslim. ngayon, ay, sorry. Ginagamit I ng mga Muslim. remember, Oo. veil, I remember I was still practicing Catholic, yung when I was in my high school yata, we are required that if you go to church or if you go to mass, you have to wear something on our head. A veil nga. Yung, not necessarily yung mahaba, pero yung, there's something covering your head. For women, ha? Oo. Oo. Ayan, okay. Pero may gumagawa pa ba sa atin Nalilinis ito? pa yun. Kasi Wala kunyari, di na. ba, nasa New Testament to, First Corinthians to. So kung hindi maayos ang hermeneutics mo, pwede mong uy, dapat mag-covering daw tayo kasi may maglagay daw ng covering. O kunyari, yung mga man, a man should not wear anything on his head when worshiping. O, dapat walang nakalagay daw sa ulo nyo ha, walang sombrero, ganyan. Ganyan. O, Walang tapos, sombrero. tapos kailangan natin, yung mga woman, yung mga lalaki daw, kailangan natin anuhin yung mga babae kayo ang may kailangan head covering. Kasi kung hindi, gupitin daw yung buhok nyo. 'Di ba? It is shameful for a woman to have her hair cut or head shaved. She should wear a covering. O dapat nagko-covering daw kayo. May sinusuot ba kayo? Ate Tess, Ate Irma, pag nag-worship kayo? O lagot Wala kayo. eh. O, Alin? dapat. Ha? Wala eh. Alin? Oo. Dapat daw eh. Wala nang ganun. Oo. Sabi Ngayon. dito dapat meron daw eh. Oh, Oo it is nga. right for a woman to pray to God in public without covering her head. Oh, isn't it obvious that it's disgraceful for a man to have long hair? Oh, mga boys, pagupit na ha, bawal daw mo. Ay, James, lagot Bawal ka. Pakal James, Mahalay daw ako eh. Oh, lagot Mahalay daw ka. ako. Oh, disgraceful ka, mahaba buhok mo eh. Oh, so, paano yun? Nakalagay dyan. Anong gagawin natin dito? Oh. Hindi kasi sa akin, Ano sa yung akin kasi, time may, for ano yan, tradition. Ibalik nyo dito sa pinag-uusapan natin. Ayan, oh. Andyan yung Tradition sagot eh. yan dati. timeless What truth? do I Balik see? tayo Ayun. sa Oo. historical at saka cultural context. Oo, very good. Okay. So kasi anong nangyayari dito, 'di ba nga, pag anong gagawin mo muna? Observe muna kung anong nakikita ko, ano ba pinag-uusapan natin? Covering. Okay. In the context of worship. Okay, so nagets ko, ito yung pinag-uusapan natin dito, may lalaki, may babae, na ang babae hindi para sa sarili lamang, ang lalaki hindi din. Ayan, so ganyan-ganyan. So okay na ako sa observation, interpretation. Okay, so ito na yung tricky part kasi may covering daw eh, kailangan magsuot.
So dito na papasok, yun nga, pag mali ang interpretation mo, pwedeng maging legalistic ang analysis mo. Uy, dapat may pa-covering tayo. So sa church natin, may ganito-ganito na dapat ha, kasi Yes, sabi dito, di tama, ba? tama. Okay, so doon pa lang may problema na kasi yun lang ano, doon papasok yung pangatlong isiningit na stage, yung correlation. What is the timeless truth? Yung covering ba na yun is sinasabi ni Paul para sa lahat ng generations or is that a cultural thing na sa kanila lang nag-apply? 'Di ba? So, yun nga no, we understand na this is a cultural thing, yung parang mga paglalagay ng mga coverings, yung mga tela sa ulo. Kasi iba pa naman yung pananamit nila no, 'di ba? Yung kultura nila ng ganun-ganun. So, obviously, hindi natin yan i-adapt sa panahon natin ngayon kasi una muna, we are then Gentiles and parang modern world na tayo, hindi na natin yan ginagawa, iba na yung ano. So, obviously, hindi yan i-drop. Kasi sabi, parang application lang. Parang Kuya Jeff, namimili ka nang i-apply mo sa buhay mo. Kasi sinasabi, mag-covering ka, tapos sabi mo, wag kami mag-covering. Kasi nga, hindi tayo namimili ng i-apply. Ang reason kaya natin nasabi na hindi natin yan i-apply, because sa correlation na part, na-discern natin na that is only a cultural thing. At tandaan nyo, ano lang ang nakakarating sa application? From interpretation to application. Parang yung correlation para siyang sangla, yung pang filter siya. So ano lang ang makakarating sa application? May timeless truth. Yung timeless truths. Okay. So ano Timeless pa yung truth. okay. So i-analyze natin ha. Basahin ulit natin. Ano yung parang timeless truth dito? Sabihin yung bagay na tinuturo ni Paul na it transcends generations. Basahin natin na. But there is one thing I want you to know. The head of every man is Christ, the head of woman is man, and the head of Christ is God. Is that timeless or not? Is pang-cultural lang ba yun? Or is this a timeless teaching? Timeless. Timeless. So this is a timeless Timeless. teaching, di ba? Itinuturo dito ni Paul na yung covering kasi parang sa kultura nila noon, parang yun yung nilalagay ng lalaki sa babae to show na parang asawa ko to, she's under my authority. Tapos sa babae naman, parang pag may suot siyang ganon, ini-imply nun na na meron akong asawa and I'm under her, I am under his authority na gano'n. So yun lang yun, yung sa culture nila, yun yung symbolism ng covering. Pero ang timeless truth doon is that ang lalaki ang head ng pamilya, si Christ ang head, and then sunod nun yung lalaki, tapos ang under ng lalaki is yung babae. Okay, so yun yung hierarchy na tinuturo dito. Okay, so parang ang pinaano dito, na parang ang lalaki, kailangan niya i-lead yung asawa niya, tapos yung babae, kailangan niyang mag-submit sa asawa niya. So, it's that's a timeless teaching, tama ba? Yes po. Oo. So yun lang Agree. yun lang yung tumatalon sa application part. Hindi na yun, yung mga covering, syempre, hindi na natin i-adapt yan kasi sa culture lang nila yan nag-apply. So, dito, a man should not wear anything on his head when worshiping, for man is made in God's image and reflects God's glory. Itong part na to, timeless ba to? Hindi. Dapat daw walang suot pag nag-worship sa ulo. Hindi siya timeless. Hindi siya timeless kasi hindi naman lahat ng church sa indoors. Okay? May mga nag-church na nasa labas, outdoors sila. So minsan kailangan nila magsuot parang protection sa ulo. So ikakagalit ba ni God yun? Pag hindi na kasi hindi naman to timeless truth eh. Ang timeless truth dito, man is made in God's image and reflects God's glory. So ibig sabihin na tayo na nilikha, nakawangis ng Panginoon, na nilikha sa imahe ng Imago Dei, kailangan natin i-reflect yung glory ni God kasi nilikha niya tayo. Diba? So yun yung timeless truth doon. So the way we behave, kailangan mag-glorify si God, paano tayo kumilos, ganyan-ganyan. O ito, man was not made for woman, but woman was made for man. Okay, so I think that's timeless naman. Ewan ko sa mga girls, baka hindi kayo mag-agree. Pero I think that's timeless naman, no? Na we have a role, we are meant, yung gender, yung male, female, nilikha yan to complement one another, not to compete with one another. Yun yung tinuturo dito. So this is timeless, I think. Agree naman siguro kayo, di ba? We are made to complement one another. May nagagawa yung girls na hindi kayang gawin ng boys. May nagagawa rin yung boys na hindi kayang gawin ng girls. Pero together, they can do more things, tama ba? Alam niyo na mga may asawa, di ba? Kunyari, yung mga babae, magaling sa details yan. Yung mga very detail-oriented yung mga girls. Yung mga boys naman, very, parang sila, parang yung mind namin, parang yung on the large scale, di ba? So, ang tendency ng mga boys, may mga namimiss kami ng mga yung mga small details. Pero buti na lang, nandiyan yung mga girls, na ganun-ganyan. So, it complemental talaga, di ba? So, yun yung dyan, yun yung mga timeless truths, okay?
So kaya nga we're not supposed to live na parang magkakalaban tayo ng mga gender ano. So yun yung sample lang yun ha. Okay, so at least yun yung inaano dito na wag dating sa correlation. You have to know to filter kung ano yung timeless truth doon kasi yun lang yung makakarating sa application na part. Naintindihan? So that is why ito yung parang susundan natin na program dito sa hermeneutics na to. Yung OICA. Okay, parang sabihin na natin nga OICA. Oika. Okay, so tapos naman na ako. So inintroduce ko lang yung pag-uusapan natin yun, ano. So hanapin ko lang yung ano. Saan na ba yun? Yung nilikha. Wala yata dito. Nandoon sa GC natin. Yung ito. Ito yung ni-revise ko. Okay, so in-adjust ko lang ano. So kung papansin niyo, okay. So yun ang mangyayari ngayon. Doon sa apat na yon, okay, ang pinaka-importante sa akin doon is, lahat yun importante ha, importante, lalo na syempre yung application din. Pero para sa akin, ang pinaka-importante doon yung observation. Bakit kaya tingin nyo? Pag mali yung observation, pati yung application maapekto. Oo, tama. Lahat to importante. Yan magsisimula lahat. Pero kasi kaya ako binibigyan ng emphasis yung observation kasi doon nakadepende yung ano, kumbaga patong-patong yan eh. Yung interpretation, Yeah. nakadepende yon sa observation mo. Kasi kung ito lang ang na-observe mo, anong i-interpret ko? 'Di ba? You can only interpret what you observe. So kung wala ka na-observe, wala kang may interpret. At pag wala ka na-interpret, wala kang i-correlate. At kung wala kang i-correlate, wala kang may apply, 'di ba? Kaya yun ang binibigyan ko ng emphasis, no, yung observation. That is why sa program natin simula next week, pag-uusapan natin yung observation ng 3 session, no? So yung una is yung general observations, was supposed to be ngayong gabi yan. Pero dahil nawalan tayo ng ano na ibang schedule, so next week na lang. Pero okay lang din, para at least next week, yung buong 2 hours, ito lang pag-uusapan natin. General observations. Meron pang advanced observations, okay? So talaga kasi critical yung pag-observe. Kailangan mahasan nyo yung mata nyo na mag-observe. No? Yung pag tinignan mo yung passage, alam mo agad yung hahanapin mo. And then yung tools for observation, dyan yung therefore. Supposed to be dyan yung therefore, pero diniscuss ko na dito. So ang i-discuss ko dito, yung mga kapatid ni therefore, yung iba pang mga indicators, na pag nakita mo to, ito pala ibig sabihin, alam ko na yung gagawin ko. Yan. So dyan i-discuss yun. So after ng observations, pag-uusapan natin ng sabay yung interpretation and correlation. Kasi hindi naman mahirap yung dalawang yan eh. Kumbaga ituturo ko sa inyo paano ba mag-interpret, and then ano yung sa correlation, no? 'Di ba kasi siya yung filter. So ano yung mga parang criteria na parang malalaman ko na ito, kailangan ko itong dalhin sa application part. Ito, drop ko na to. Parang ganoon. And then lastly, pag-uusapan natin yung application sa part na yan. So ito yung parang main bulk ng hermeneutics, no? So ito yung main event, kumbaga. So sana wala kayong mamintisan sa 5 yan. Kasi after nito, pag-uusapan natin is best practices, no? Yung mga guidelines na mga dapat, kunyari, yung study Bible, yung inductive versus deductive study method, exegesis, eisegesis, yung mga ganong bagay. So yun yung mga pag-uusap, scripture versus scripture, scripture interpret scripture, yung mga ganong bagay. So yun yung pag-uusapan natin dito. And then lastly, no, syempre, I will give you my final remarks. So that's yung pag-ano. So I hope na wala yung maigsi lang talaga to, no? So sana wala kayong mamiss. And so far yan lang muna. Okay, so at least ma-remind kayo na ito yung ruta natin, yung OICA, observation, interpretation, correlation, and then application. Yan yung standard talaga. So any thoughts, sharing? Tapos na tayo. Nakaka-excite, Jeff. Nakaka-excite. Ayan. So I'm excited for you. Madagdagan yung aming knowledge. Okay, ayan. So yung sa head coverings, okay lang. Hindi po ako mahalay. Hindi mo mahalay. Napagupit ka na, bro. Ayan. So, ayun, no? So, any thoughts pa bago tayo mag-close? Aba, ang gagaling. Walang tanong. Okay, so wala na? Ate Irma, papag-pray mo naman. Ay, pause si Ate Irma. Iba naman. Si Reimer kaya. Reimer, pag-pray mo naman.
Si Reimer po, friend ko sa GCF. Lagi Reimer, pag-pray mo na. Pakilala mo naman sarili mo. Okay, hello po. On mo Sige camera mo po. para Hi, makita ka nila. Hello po. Wala akong camera, Kuya Jeff. Bro, Sorry. wala ako sa'yo. Sige po. Sige. Ayan, Sige po, let's pray. Lord God, maraming salamat po sa time that you have allowed us to experience you by learning, Lord, and by knowing you more. So, Lord God, kung ano man po yung mga matututunan namin sa mga susunod na class namin with Kuya Jeff, Lord, gamitin niyo po itong class na to for us to learn and for us to be a blessing sa mga shasharan namin ng gospel, Lord, sa paligid namin. And especially with our respective families, Lord God. I pray, Lord, that you continue to bless each one of us here, every family represented here, Lord. I pray, Lord, na continuously kayo, Lord God, kumilos ka sa bawat isa sa amin dito, Lord God, and I pray, Lord, that you continue to shine light upon to each one of us here, Lord. So, maraming salamat po sa time ni Kuya Jeff, Lord God, knowing that yung schedule, Lord God, sobrang struggle, but Lord, pag kayo po talaga yung kumilos, Lord, wala pong aksidente. So, we thank you, Lord, may continue to be with us sa mga susunod na araw and today as we continue to reflect, Lord God. So, may we apply all the learnings that we've learned, Lord God, and be able to share it, Lord God, sa mga friends namin and sa families namin. So, we love you, Lord. We give you back all the glory, the honor, and praises. And this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you so much. See you next week. Thanks, Kuya Jeff. Thank you, Jeff. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you po. Good night.